May katagalan din bago nakasanayan ng mga motorista ang mga U-turn slot ng MMDA. Pero ngayong araw, ilang U-turn slot ang isinara ng ahensya. Layon daw nitong bawasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Ang ilang motorista naperwisyo raw dahil hindi alam ang mga ipinatupad na pagbabago. Meron namang pasaway na lumusot sa illegal na U-turn slot. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Steve Dailisa. Steve! Vicky, nandito tayo ngayon sa bahagi ng C5 Road dito sa Libis, Quezon City at kasulukuyang bumubuhos yung malakas na ulan. Nasabayan, Vicky, sa pagsasara ng U-turn slot dito simula alas 4 kaninang hapon hanggang alas 8 na mamayang gabi. Kung makikita mo dito sa aking likuran, itong portion na ito sa tapat ng isang car dealer shop, yan yung U-turn slot na sinarahan sa pamamagitan ng plastic barrier na yan. Ang kaso, dahil nga bumuhos yung malakas na ulan kanina, Vicky, hanggang sa kasalukuyan nga, lumutang yan at naanod. Kaya ang ginawa ng MMDA, nung may mga lumusot na sasakyan sa portion na yan, ay hinila pa nila pabalik yung plastic barrier na yan. Kinakailangan, Vicky, yung mga sasakyan na mag-U-turn at pabalik ng Pasig at patungo ng Makati City ay mga 700 meters away pa o sa ilalim ng Libis flyover sila mag-U-turn. Ang kaso nga, yung iba talaga namang umaanga, lalo't ganito yung sitwasyon dito. Malakas yung ulan, kaya yung iba sa kanila hindi maiwasan na magalit. Bukod dito sa C5 sa Libis ay sinarahan din yung isang U-turn slot sa bahagi naman ng Quezon Avenue na nagdulot din ng kalituhan sa panig ng mga motorista. Narito po ang aking report. Sundin muna natin yung DMNG natin. Mga orange na plastic barrier ang iniharang ng MMDA sa U-turn slot na ito sa pagitan ng Examiner Street at Scout Borromeo sa Quezon City. Ang signage na ito ang bukod-tanging babala sa mga motoristang galing ng Quezon Memorial Circle para iwasan ang unang U-turn slot pa EDSA. Kung mapapansin nyo, karamihan ng mga sasakyan na galing ng Quezon City Circle, ayan nakasignal pa. Kasi ang akala nila bukas pa itong U-turn slot na ito. Unang araw ng implementasyon ngayon, kaya yung iba medyo nalilito. Kaya ang ginagawa ng mga MMDA Constable, sinesenyasan muna nila yung mga sasakyan. Ang kinakailangan kasing gawin ng mga sasakyan galing Circle, mag-U-turn mga 400 meters away mula sa U-turn slot na ito. Pero kung kayo po ay galing ng Welcome Rotonda, yung bahagi na ito, yung U-turn slot na yan, bukas pa rin. Dahil ang sabi ng MMDA, kung sa Circle pa kayo, mag-U-turn, medyo malayo-lay na ang inyong iikutin. Sa datos ng GMA News Research, mahigit sa 143,000 private vehicles ang dumaraan sa Quezon Avenue. Ayon sa MMDA, paluluwagin ang pagsasara ng U-turn slot ang daloy ng trapiko patungong Welcome Rotonda. Usually, minsan nag-serve yan, nag-up-drop serving yan. Yung galing dito sa may examiner, mag-up-drop serving yan, papasok po yan dito. Kaya yun ang gagaling po sa elliptical natin, main artery natin going to westbound, naglalak sila. Maya-maya magkasunod na dumaan sa U-turn slot parotonda ang AUV at taxing ito. Kapwa nila ikinatwira ng pagkalito at kapwa rin sila tiniketan. Ang taxi driver na ito, pumapasada pala kahit expired ang lisensya. Akala ko pwede doon kasi may nag-U-turn na 3 sasakyan na. Kaya gumanon din ako, so gumaya po ako. Dapat hindi ako gagaya Katulad po niyan, lumiko po yung taxi doon sa bawal po U-turn. Nadiskubre po natin na clearance pa po ang hawak niya. Tapos ang pinakita niya pong license, isa old license pa po. 2002 pa po yung license niya. Pero bandang tanghali, sunod-sunod na ang mga sasakyang pabalik ng EDSA na nag-U-turn na rin sa slot na para lang dapat sa mga pa-welcome rotonda. Kaya nagkakasalubungan sa maliit na espasyo. Mismong sasakyan nga ng MMDA nag-U-turn din sa illegal na pwesto. Walang natiketan dahil wala na rin ang mga bantay na constable. Sabi ng MMDA Traffic Engineering Center, palalagyan nila ng mas malaking karatula ang lugar para di na maabuso pa. Vicky, sa mga sandaling ito, medyo napakabagal talaga ng usad ng mga sasakyan sa bahaging ito ng C5 Road, lalo na yung mga padiretso ng Marikina at ng Quezon City. Pero ang sabi ng MMDA, ang layunin ng pagsasara nitong U-turn slot na ito na hanggang alas 8 ng gabi mamaya para paluwagin din yung daloy ng trapiko sa bahaging ito kasi sa datos nga na nakuha natin mula sa GMA News Research, nasa 157,000 yung mga bilang ng mga sasakyan na dumaraan dito. At ang sinasabi nila sa atin kanina,
ay yung portion ng Julia Vargas at yung bahagi ng Ortigas kadalasang na babarahan niya ng mga sasakyan sa dami nga rin at nagiging dahilan, nag-U-turn dito, inookupa yung 3 lanes dito sa 4 lane na ito ng C5 sa Libis. Ang sabi ng MMDA, handa naman daw silang mag-adjust kung kinakailangan. Pero sa ngayon, mukhang tuloy na tuloy pa rin ito at kanila raw i-observe at babantayan kung ano yung magiging impact nito sa mga susunod na araw, Vicky. Steve, masasabi ba nating permanente na itong mga pagbabagong ito o medyo eksperimento pa lamang? Ang sinasabi nila sa atin kanina, Vicky, pinag-aralan daw nila dahil lang volume ng mga sasakyan tuwing ganito, rush hour at paggabi, patungo na ng Marikina at ng Quezon City. Tuwing umaga naman, yung portion na sa kabila, yung direksyon na patungo ng Pasig at Makati, yun yung mabigat sa daloy ng trapiko. Pero so far, nakikita natin sa ngayon, mukhang mabigat ang daloy ng trapiko dito. Mukhang hindi naman nagbago dahil nga nasabayan din ng pag-ulan, Vicky. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.